Ang nakaraan. Sa lugar kung saan kumakain ang ating bida, may isang lalaki na balak patayin ang mga alagad ng Northern Sect. Kaya lang hindi nakapagpidyaw ang ating bida, sa isang iglap ay nawala ang ulo ng lalaking ito. Dito naman ay mag-uumpisa na ang tournament at unang umakyat sa entablado ay walang iba kundi ang ating bida. Kaya lang sa umpisa ay walang balak umakyat at lumaban dahil sa balitang mabilis na pinatay ng ating bida ang nakalaban nito. Kaya lang ang umakyat para kalabanin ang ating bida ay ang martial artist na nakasalo nito, na ikinagulat ng mga tao sa paligid. Pagpapatuloy, magkaharap na ngayon ang ating bida at ang martial artist na tanyag ngayon, dahil doon, ang ihip ng hangin sa paligid ay agad na nag-iba. Ngiting-ngiti ang isang ito na nakatingin sa ating bida, iyon ay dahil wala itong balak na patayin si Yun Sul, isa itong uri ng martial artist na hindi ginagamit sa kasamaan ng kanyang sandata. Bukas na bukas ang mga mata ng ating bida na nakatingin sa lalaking nasa harapan niya, na hindi makapaniwala na ang lalaking makakatapat niya ay ang tanyag na martial artist. Dito ay nagkagulo ang mga ito sa kanilang nalaman, sabi ng mga ito, ang lalaking iyon, hindi ba siya si Yong Jiwi? Sabi ng mga ito sa isa't isa, sabi naman ng isa, ang tinutukoy mo ba ay ang master na mula sa Greater Good na usap-usapan ngayon? Napanganga ng bahagya itong si Yun Sul sa kanyang nalaman, iyon ay dahil madalas na naririnig ng ating bida ang pangalan ng kalaban, hindi niya inaasahan na makakaharap na niya ito ngayon rito. Hindi ito nakilala kaagad ni Yun Sul, dahil sa mga usap-usapan ay iba ang pagkakaarawan sa mukha ng isang ito, kaya hindi niya ito kaagad nakilala. Nagsalita ang isang ito na tuwang-tuwa. Sabi niya, ang taong nakasama mong kumain ay isang master na mula sa Greater Good ng Dienkang Sect. Hindi mo siguro inaasahan na ako yun, no? Natatawang sabi nito, kaya lang biglang nag-iba ang mukha ng lalaki, dahil sabi ni Yun Sul, alam ko na mula ka sa Dienkang Sect, kaya takang-taka tuloy ang mukha nito. Dagdag pa ng ating bida, bilang paglalarawan kung paano niya nasabi na ito ay mula sa Dienkang Sect, dahil raw sa espada nito na napakanipas, at maiksi lang, ito raw kasi ang pangunahing sandata ng mga taga-Dienkang Sect. Dahil doon, nagulat ang isang ito, aba, mukhang marami kang nalalaman sa aming sekta, kung alam mo ang bagay na iyon, siguro naman alam mo na rin kung sinong klaseng tao ako. Tanong ni Jiwi kay Yun Sul. Agad nagseryoso na matalim ang tinginan ni Yun Sul sa kalaban, dahil ang pangalan na Yong Jiwi na master ng Greater Good ng pangkat ng Dienkang Sect, isang pangalan na kumakalat ngayon sa mga martial artist. Dahil si Yong Jiwi ay naging disipulo ng Dienkang Sect sa edad na 14, at pagkatapos ng 3 taon ay sumali na sa Greater Good competition, ganun kahusay ang isang ito pagdating sa pakikipaglaban. At pagkalipas pa ng 1 taon, iniwan na niya ang Murim Alliance, at naglakbay na ngayon sa Jiangho, para subukan ang kanyang lakas. Si Yong Jiwi ay isa sa tagapagmana ng Orthodox Sect, at siya rin ang isa sa target ng Demon Master na ipapapatay sa mga kasamahan ni Yun Sul. Kaya dito ay nakangiti itong si Yun Sul, kasi makakalaban na niya ang isa sa mga malalakas na target ng mga 10 Demon Master, kaya interesado ito kung gaano kalakas ang isang ito. Dito ay talagang hindi makikitaan ang kasamaan ng isang ito, sabi niya, huwag mo sanang masamain ang pagpunta ko rito. Ang dahilan kaya pumasok ako rito sa competition ay para protektahan ka, sabi nito nang nakangiti. Dagdag pa ni Jiwi habang nakatingin sa ating bida, malinaw na sa akin na ang fast sword style mo ay talagang nakakahanga, pero alam mo naman siguro na ang lugar na kinaroroonan natin ay Orthodox Martial Arts Competition, madyugo rito, at mahirap makaligtas sa kung hanggang dyan lang ang kakayanan mo, na mukhang mahina pala ang tingin ni Jiwi rito sa ating bida. Pagpapatuloy pa nito, sumuko ka na sa competition na ito at umuwi na lang sa inyo, IK ay isang matuwid na swordsman. Ang mga katulad mo ang kailangan ng mundo ng Murim, sayang ka kung mamamatay ka lang sa lugar na ito, sabi nito na talagang ang taas ng kumpiyansa sa sarili, at talagang nahihinaan siya sa ating bida, iyon ay dahil sa lahat ng laban niya ay lagi siyang panalo. Dito ay napabuntong hininga lang si Yun Sul, at napangiti ng masaya, sabi nito, nagtataka ako sa kung anong sasabihin mo, ayun lang pala, palaban na sagot ng ating bida. Dagdag pa nito, patawad pero hindi ko tinatanggap ang paeniaya mong sumuko. Sabi nito na talagang lalabanan ni Yun Sul ito para makita kung talagang gaano kalakas ang kalaban, at kung gaano nakalakas rin ang kanyang lakas ngayon.
At dahil ayaw sumuko ng ating bida sa laban na ito, kahit na binalaan na siya ni Jiwi, wala na itong magagawa pa, kaya hinugot na niya ang kanyang espada para turuan ng leksyon si Yun-sul. Sabi ng isang ito, wala na akong magagawa pa, kailangan kong ipakita sa iyo ang kinaibahan ng lakas natin, sabi ng isang ito, nagsimulang maglaho na ngayon sa kinaroroonan nito. Ayun na nga, sa isang iglap ay narito na kaagad ito sa likuran ng ating bida, at nailagay niya kaagad ang espada niya sa leeg ni Yun-sul, kaya lang walang pagkagulat sa mukha ng ating bida. Sabi pa nito, ipapakita ko ngayon sa iyo kung gaano kalayo ang pinagkaiba ng ating mga kakayanan, at sisiguraduhin kung susuko ka, nakangiting sabi nito, na talagang sobra ang kumpiyansa nito sa kanyang martial arts. Sa pagpunta ng lalaki sa kanyang likuran, nakasunod rin ang mata nito kay Jiwi, na napakatalas talaga kung tumingin itong ating bida. Agad na iwinasiwas ni Yun-sul ang kanyang espada, sa bilis ng galawan nito. Mabilis ring naglaho si Jiwi sa likuran niya, labanan ng bilis ang paghaharap ng dalawang ito. Bumalik sa pwesto itong si Jiwi, at masayang masaya sa nangyayari ngayon. Sabi nito, mukhang wala ka talagang balak na sumuko sa laban natin ah. Matapos noon, ay bumalik sa porma ang isang ito, mabilis na iwinasiwas ang kanyang espada para ipakita rin ang husay niya sa pagiging swordsman, tulad ng inaasahan ko, masayang sabi nito sa ating bida. Ang mga ngiti sa kanyang mukha ay naglaho, ang kanyang mga mata ay biglang naging matalas, kita na ngayon na seryoso na ito ngayon na pasukuan ng ating bida. Agad nitong winasiwas ng napakalakas ang kanyang sandata, at gumuhit ng napakatalam sa hangin ang pag-atake nito na papunta ngayon sa leeg ni Yun-sul, na mabilis namang niliyaran ni Yun-sul para iwasan ito. Napansin kaagad ni Yun-sul ang pamamaraan na ito ni Yong Jiwi, para raw itong teknik na sun shooting sword technique ni Maun. Tanda na tanda ni Yun-sul ang teknik na ginamit ni Jiwi, dahil katulad ito sa kanyang dating tinuring na kapamilya na si Maun, ito raw ay isang uwi ng paggamit ng espada na pinapakawalan kahit gaano kalayo ang kalaban. Ayun na nga, napakabilis ng pagwas-iwas nito sa kanyang espada, sunod-sunod na ang pag-atake nito, talagang balak nitong pasukuan kaagad ang ating bida para lang hindi mapatay si Yun-sul at hindi na ito magpatuloy pa sa competition. Sa bilis ng pag-atake ng kalaban, hindi ito naging mahirap na maiwasan ng ating bida, para lang itong sumasayaw ngayon sa bawat pag-iwas na ginagawa nito, at pinag-aaralan na rin ni Yun-sul kung paano niya matatalo ang kalaban, dahil kung lalayo siya sa kalaban na long range delikado siya rito, kaya kailangan niyang makalapit agad. Ang isang ito ay talagang gigil na sa ating bida, hindi rin niya kasi matamaan ito, kaya sabi niya, sige nga, subukan mong iwasan ito. Ngayon, sambit nito, sun shooting absolute severance, tawag niya sa long range attack niya laban sa ating bida, napapunta na nga ito ngayon kay Yun-sul. Kaya lang napakasimpleng pag-iwas lang ang ginawa ni Yun-sul, humakbang lang ito, at dumaan lang sa kanyang tagiliran ang pag-atake ng kalaban. Iyon ay dahil talagang halos hindi na kumurap ang mga mata ni Yun-sul para lang makita ang dadaanan ng mga pag-atake ng kalaban. Dahil doon, ang isang ito ay gulat na gulat ngayon sa nangyari, hindi makapaniwala na ang kanyang espesyal na teknik na iyon ay nagawa lang iwasan ng ating bida nang walang kahirap-hirap. Patuloy umatake ang kalaban sa ating bida, namamangha talaga siya sa galawan ni Yun-sul, dahil napakapulidong ultimate martial arts ng Dian Kang ay nagawa lang iwasan at lampasan ng ating bida na walang kahirap-hirap. Alam ng kalaban ngayon na hindi tsamba ang pag-iwas o paglampas ng ating bida sa mga pag-atake niya. Alam niya na hindi na ito normal na martial artist ang kalaban niya ngayon, dahil ang mga galawan ni Yun-sul ay mula sa isang martial artist na alam na ang tinatawag na sword path, o alam ang mga sword technique. Dahil doon, napasigaw ang isang ito, hoy ikaw, maya na kalaban ka na ba dati na isang martial master na gumagamit rin ng sun shooting sword technique? Tanong nito na nagtataka sa ating bida na bakit raw parang kabisado ni Yun-sul ang teknik niya. Dito ay hindi tumuloy sa pagsugod si Yun-sul, napatingin sa kanyang kalaban, at sasagutin ang tanong sa kanya ni Yong Jiwi. Hindi na nga niya ipinagpatuloy pa ang plano na lumapit sa kalaban, natahimik ito ng sandali, dahil ang teknik ng kalaban ay kagaya ng teknik ni Maun na nagawa niyang mapatay noong nakaraan lang. Dito nga ay sumagot ang ating bida, oo. May nakalaban na nga ako na tulad mo ng teknik, gumagamit siya ng specialized na sandata, ibang-iba sa isang espada, na ikinagulat naman ni Yong Jiwi. Sabi pa ni Yun-sul,
Ang teknik niya sa paggamit ng sun shooting martial arts ay mas polido, mas mabilis kaysa sa teknik mo, na ang ibig sabihin ay mas mahina itong si Yong Jiwi kaysa kay Ma Won na isa sa leader ng Salvation Squad na kinapabilangan ng ating bida, na natahimik ito sa kanyang narinig. Dahil doon, napapikit ang isang ito, at napangiti, na nagsabi, mukhang na maliit pala kita ng sobra ngayon, sabi nito, natanggap na niya na hindi pala mahinang martial artist si Yoon Sul. Dito ay muling naghanda ito, mas seryoso, at mas galit na, dahil pinahirapan siya ni Yoon Sul at pinahiya na rin sa tao sa paligid. Sabi nito, mas maganda kung ganun, simula ngayon, haharapin na kita ng buong buo ng lakas ko, na talagang mukhang papatayin na niya ngayon ang ating bida. Ayun na nga, mas lalong bumilis ang kalaban, sa paggalaw nito ay hindi na nakita sa kamera ang kanyang pagsugod. Heto na, parang isang ibong mandragit itong si Yong Jiwi ngayon, lumilipad pasugad sa ating bida, para tapusin na ang laban, na si Yoon Sul ay nag-aantay lang ngayon. Talagang kakaiba itong si Yoon Sul, dahil nasa kalagitnaan ito ng laban, pero inaaral rin niya ang galawan ng kalaban. Bawat pag-atake raw ngayon ni Jiwi ay talagang matatalim at mabilis, na ang target ay lahat ng mga delikadong parte ng kanyang katawan. Alam ni Yoon Sul na hindi niya magagawang iwasan ang mga paparating na pag-atake ng kalaban sa kanya kung hindi siya gagamit ng movement techniques, kaya kailangan niyang labanan na rin ang kalaban ngayon ng kanyang mga nalalaman. Ayun na nga, dito ay parang patakbo ang ginagawang galawan ng ating bida, dahil napakaraming paghiwa sa kanya ang papalapit ngayon, na ang lahat ng ito ay target ang mga delikadong parte ng kanyang katawan. Tumatakbo palayo si Yoon Sul para makaiwas, kaya lang itong si Yong Jiwi ay papalapit na sa ating bida, ang mga mukha nito ay nakatingin lang sa ating bida na gusto nang tapusin ngayon ang laban. Parang nakahomong target ang pag-atake ni Yong Jiwi, dahil kahit saan tumakbo para umiwas si Yoon Sul, hinahabol siya nito, pero nakataas pa rin ang alerto nito sa katawan sa lahat ng sandali. Dito nga ay sinasabayang atake ni Yoon Sul ang mga pag-atakeng papunta sa kanya para dumipensa at hindi siya mapuruhan ng mga ito, talagang hindi papatalo ang ating bida. Hinding-hindi normal na pag-atake ang mga pinakawalan ng kalaban ng ating bida, dahil ang mga naiwasan ni Yoon Sul ay talagang humiwol ng malalim sa bato sa entabladong ito, ay may mga naiwan pang enerhiya rito, bagay na yari ang sinumang matamaan nito. Ang mga tao ay tuwang-tuwa ngayon, ang iba naman ay nagulat, dahil ang teknik ni Yong Jiwi ay ang Seven Severing Sword Style, yari na raw ang ating bida, kaya ang pangalan ni Yong Jiwi ngayon ang sinisigaw nila. Tuloy-tuloy ang pagsugod na ginagawa ng kalaban, ang ating bida naman ay patuloy na umaatres para dumipensa, na hindi pa rin makita ng mga tao sa paligid na hindi pa rin makatama si Jiwi kay Yoon Sul, sabi ng mga taong manunood nito. Nabalitaan ko na isa raw yung sword style na kayang mag-convert sa martial arts ng orthodox para gamitin at patayin ang mga target nito, alam nila ngayon na isang pagkakamali lang raw ng ating bida ay tiyak patay ito. Ayun na nga, talagang ang mga delikadong parte ng katawan ni Yoon Sul ang target, sa ulo, sa mata, sa spinal cord nito, at sa kanyang private part, lahat ay target para patayin si Yoon Sul. Habang umiiwas si Yoon Sul, may napansin itong pagkakatulad sa teknik na natutunan niya noong nag-uumpisa pa lang raw siya, katulad raw ito sa Fire Rain 13 forms na tinuro sa kanya noon, na habang tinuturo sa kanya ang mga basic, nahaluan niya ito ng kanyang pagnanasang pumatay kaya nag-iba ang form ng teknik na tinuro sa kanya. Tanda ni Yoon Sul ang sandaling ito, dahil hindi pa niya makontrol ang kanyang pagnanasang pumatay nito, dahil talagang gusto niyang patayin ang pumatay sa kanyang lolo, kaya lahat ng mga teknik na natututunan niya ay ginagamit niya para patayin ang naisin niyang target. Malinaw ngayon sa ating bida na ang ganun klase ng pag-iisip ay kinakain ng kanilang pagnanasang pumatay, at walang ibang nakikita kundi ang kamatayan ng kanilang mga kalaban, pero dahil raw sa ganung klase ng puso at pag-iisip, ang kanilang pangdepensa para protektahan ang sarili sa mga pag-atake ay lumiliit at humihina. Kaya dito raw ay gagamitin ni Yoon Sul ang pagkakataong ito para makalamang sa kanyang kalaban habang hindi aware si Jiwi, at habang kinakain raw ito sa pagnanasang patayin siya. Habang sumusugod ito, nagulat siya sa ginagawa ngayon ng ating bida, anong ultimate sword stance, putik hindi lang pala fast sword at pag-iwas ang alam niya, sabi nito na may pag-aalala. Kaya lang biglang ngumiti ang isang ito. Mukhang may nakita itong pagkakataon para talunin ng tuluyan ang ating bida.
Ayun na nga, sa sword stance ni Yunsul ngayon ay may nakitang butas si Yong Jiwi. Mukha raw wala pang sapat na karanasan ng ating bida sa pakikipaglaban, kaya bara-bara na lang raw ito gumalaw ngayon. Dahil doon, agad kumilos ang isang ito para samantalahin ang pagkakataon para talunin at tapusin na ang ating bida. Kung ganyan lang ang teknik mo, hindi yan sapat para talunin ako, sabi nito, na agad ngang sinamantala ang pagkakataon at inatake si Yunsul sa parte na open, kaya lang mukhang kasama iyon sa plano ng ating bida ang magpakita ito ng kanyang kahinaan para matalo si Jiwi, dahil sinangga niya ito, gamit ang kanyang espada. Hindi nga tumama ang pamatay na pag-atake ng kalaban, at sa mukha ng ating bida, hindi ito nagulat, hindi rin nabigla, patunay na sadya niya na ipakita ang kanyang kahinaan sa sandaling iyon, para dalhin sa sitwasyon na ito si Yong Jiwi. Anong putik na isang ito, nagawa na naman niyang salagin iyon. Gulong-gulo na sabi nito, dahil alam niya na iyon ang kahinaan ng ating bida, isang bukas na pagkakataon para sa kanya, pero nagawa pa rin ni Yunsul na lusutan iyon. Hindi lamang iyon, dahil matapos salagin ng ating bida, agad niyang iwinasiwas ang espada para itaboy ang pag-atake ni Yong Jiwi, may kalakasan ito, dahil ang talam ay bumalik papunta sa kalaban, na tinamaan ito, at tumilapon palayo, na napabuga rin ng dugo. Bagsak ang mapagmataas na martial artist na ito, akala niya ay isang pipit shugun na kalaban lang ang ating bida, siya ngayon ang humiga sa sahig, at nabitawan pa ang espada nito. Malayo-layo ang pinagtalsikan ng isang ito, malayo-layo rin sa kanya ang kanyang espada, hindi pa ito patay, buhay pa sa mga sandaling ito, pero hindi kaagad makatayo, at inubo-ubo lang ng dugo. Dito ay agad na kinilabutan ang mukha ng isang ito sa kanyang nakikita, para bang nakita nito ngayon si kamatayan na susando na sa kanya ngayon. Ayun naman pala, nilapitan siya ni Yunsul, nakatayo sa kanyang harapan, walang pinsala, walang sugat, wala ring punit sa damit nito, talagang wala sa mga pag-atake niya ang ni isang tumama sa ating bida, kung nagkataon na digmaan ito, at kung masamang nilalang lang ang ating bida, tiyak na patay na itong si Yong Jiwi. Titig na titig si Yong Jiwi rito sa ating bida na ang mga mata ay pulang-pula na, sabi ni Jiwi, paano niya nagawa iyon? Na si Yunsul ay naka-stare down lang sa kalaban, walang emosyon, isang tingin na nagsasabi na napakahina ng kanyang kalaban. Masyadong malakas ngayon si Yunsul, ni hindi niya nagawang magamit ang kanyang bagong teknik. Ano at sino kayang kalaban ang makakaharap ng ating bida, para makatikim ng ultimate technique ngayon ni Yunsul? Abangan!